Ala, yung tent namin! Isa na namang campsite ang ating bibisitahin. Isang campsite na malapit lang sa Metro Manila. Mahigit kumulang 3 oras lamang ang biyahe patungo sa campsite na ito. Matapos kasi ang isang linggong trabaho at stress sa paligid, abay syempre kailangan din nating mag-enjoy. Ang Tiandaban Lake and Resort ay matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Lunti ang paligid at sementado naman ang kalsada, kaya walang problema kung nakasasakyan ka o nakamotor man. Madali lang din makita ang lugar dahil along the kalsada lamang ang kanilang campsite. May signage naman kaya siguradong di ka lalampas. Kita rin ito sa map kung gusto mong makasigurado. I-check lang ang reservation pagdating tapos diretso ka na sa camping area. By the way, pangalawang beses ko na nga pala sa campsite na ito. Dati nakamotor lang kami dahil may designated area naman sa mga nais mag-camp na katabi nila mismo ang kanilang mga motor. Pagpasok sa main car camping area nila, nagulat ako, malaki pala. Yun nga lang, medyo marami na ang mga campers dahil long weekend ng mga araw na ito. Pagpasok, nag-check muna ako ng area kung saan kami pwedeng pumwesto. Along the way, madadaanan mo itong mga kubo nila which I think is good for a couple. Maganda ang pwesto nito dahil nakatapat na mismo sa lawa at malilim din. On the other side naman ay ang kanilang main campground. Dito kasi mas malawak ang patag na area. Yun nga lang, medyo marami na rin ang nakapwesto kaya nag-check pa kami ulit sa iba pang area. Okay, so strict daw sila dito pagdating sa quiet time nila. Ito daw yung little burol na sinasabi nila. So ang ganda nga, no? Ayan. Oh, okay. Kung dito magpipitch ng tent, medyo ano lang, parang medyo slope ng konti. Ang ganda din dito. Pwede nga doon, no? Oo. Sa dami ng pwedeng pwestuhan at sa lawak ng campsite na ito ay nakakalito kung saan nga ba maganda mag-pitch ng tent. Kaya inantay ko na lang yung mga kasama ko para sila na din mismo ang mag-decide. Naglibot lang din muna ako para mag-scout ulit baka sakaling may mga pwesto na maaari naming masolo para kahit paano ay may privacy pa rin kami at iwas sa ingay ng kapitbahay lalo na't may mga pamilya campers na may mga bata na hindi may iwasang mag-iingay. Ngayon ko lang nalibot itong campsite na to. This is my second time na mag-camp dito. Nagkataon lang talaga na yung punta natin dito ngayon ay long weekend. Kaya sobrang dami ng tao. Isa sa mga disadvantage talaga kapag maganda yung campsite ay dinudumo. So pagka masyado na madaming tao, hindi na siya ganun ka-relaxing. It's early to judge, malalaman natin. Kasi 3 araw at 2 gabi naman tayo dito. So strict naman daw sila pagdating sa ingay. Quiet time at 10 PM, so let's see. Maya-maya lang, dumating na ang mga kasama ko at matapos namin mag-scout uli, napagdesisyonan namin na dito kami pupwesto. Ang maganda dito sa napili naming lugar ay solo namin ang area. Gilid na mismo ng lawa and maganda din ang tanawin kahit saan ka man lumingon. Malakas ang hangin at may katabing malaking puno at duyan. Dito lang din sa area na ito ang padulasan. Actually, improvise lang yan ng mga kabataan at syempre, nakisali na rin ang isip bata. Yan, Jing! Oh, di ba? Di ba? Masarap ba? Ako nga pa try. May tutulak kita. Sama? Awag mo. Jen, huwag mo pigilan yung paa mo. Inutang mo yung paa mo. Kinuha na agad namin ang mga kagamitan at huwag kayong mag-alala dahil meron silang Ferrari dito. Tama po, Ferrari ang tawag nila sa kariton na pinaglalagyan nila ng mga gamit ng mga campers upang ihatid sa kani-kanilang pwesto. Di ka mapapagod magbuhat dahil tutulungan ka nila. At dahil hapon na rin nang kami ay makarating, nag-set up na agad kami ng aming shelter.
Milo tayo, Milo. Maaga kaming nagising dahil maayos naman ang tulog namin sa lakas ng ulan buong gabi. Kagaya ng mga nakikita ninyo, may mga water activities sa campsite na ito, kagaya na lamang ng kayaking. Maaari din kayong manguha ng hipon na inyo lamang papainan kung meron kayong net kagaya nila ni Kuya. Dako, pero gamay. Oh, yun o, merong huli si Kuya na hipon. Ayos o. Ayo nga. Bo, ayos. Jumping salad, sir. Pwede. No? Paano yun huli, sir? Dito sa ano? Yun sir, meron yun. Yan pala yun. May lambat sila. Yan sir, dako yan. Ay, tapos may isda pa. Dami nga, dami. Nice. Ano yan, sir? Binibenta nyo? Pwede rin. Pwede benta o pang ano lang? Pwede rin pampain. Pampain. Oh, yung mga huli ni Kuya. Nice. Alimango, sir? Wala dito? Wala. Pagong meron. Yung Chinese eater, pwede mahaba. Ay, oo. Nakakain ba yun? Makain din. Sarap. Meron palang kain dito. Kami na ang mag-harvest ng corn. Syempre, ano pa nga ba ang masarap sa camping bukod sa mag-relax? E di, kumain ng kumain. Sobrang ganda talaga ng pwesto namin na ito. Dahil ito talaga ang gusto ko kapag nagka-camping kami, yung habang nagluluto ka ay nasa harap ka mismo ng lawa. Adobong manok nga pala ang aming recipe for today. And syempre, hindi rin mawawala ang favorite nating pinakbet. Kuya, patingin! Wow, laki, ayos. Matapos magluto habang umuulan pa rin ay oras na ng pananghalian. At pagkatapos kumain, tulugan na. Nakakagutom matulog kaya naman merienda time na. Tapos dito ka magme-merienda, ito yung view mo. Oh, kalma. Baby, kalma. Tapos umuulan-ulan yan, pre. Lakas na ng hangin. Lakas na ng ulan dong. Ang lakas na niya dong. Hala, yung tent namin. Nagliliparan na. Kawawa naman yan, no? Lakas ng ano. Nag-aaway na sila, oh. Kalma. Baby, kalma. Oh. Tayo.